Jillian POV. 5 araw na akong nandito sa condo. At 5 araw na rin akong hindi lumalabas dito. It's okay, I have a lot of stocks of foods here. And I also have clothes. Pinakiusapan ko na rin ang mga staffs dito sa condo, na if ever na may maghanap sakin, ay sabihin nila na wala ako dito. And, kahapon ay pumunta dito ang parents ko, at good thing ay sinabi ni Kuya Guard na wala ako dito. I also have a lot of missed calls from mom, dad, mother-in-law, father-in-law. Lahat sila ay panay tawag sakin for 2 days except for Carlos. He never called nor text me. Ba't niya nga ba ako i-text? Wala naman siyang pakialam sakin eh. Nakaupo ako ngayon sa sofa, at nanunood ng movie nang may biglang kumatok. What? Hindi naman tumatawag si Kuya Guard na may bumibisita sakin ah. Patuloy ang pagkatok, kaya tumayo ako at sumilip sa eye hole, pero wala namang tao sa labas. Binuksan ko ang pinto at walang tao. Isasara ko na sana nang may biglang nagtulak sakin papasok sa loob, at sinara ang pinto. Nandito ka lang pala, pinahirapan mo pa ako kakahanap sayo. Ba't mo ba ako hinahanap? Wala ka namang pakialam sakin diba? Masungit kong saad at tinanggal ang mga kamay niya na nasa balikat ko. Bakit hindi ka umuwi sa bahay? At bakit hindi ka rin pumapasok sa school? At ba't ka nagtatago dito? Wala ka nang pakialam dun. Saad ko, Jillian, sumagot ka nga ng maayos. Sigaw niya. Hindi ako umuwi ng bahay, dahil papahirapan mo lang ako. Hindi ako pumapasok sa school dahil malaking kahihiyan ang nangyari sakin, 5 araw ang nakalipas, at hindi mo man lang ako pinagtanggol at nilagpasan mo lang ako. Nagtatago ako dito dahil tinataguan kita. Sila mommy at daddy, pati na ang parents mo. Naiiyak kong sambit. Bakit? Dahil hindi ko alam kung mapipigilan ko bang hindi magsumbong sa kanila tungkol sa nangyari sakin, at alam ko na once na magsumbong ako sa kanila, ay ititigil nila ang usapan, at mas lalo lang mahihirapan ang parents ko, na ingat ulit ang kumpanya. Dahil sa kagagan, kasyangahan, kabaliwan ko, pwedeng bumagsak ang magulang ko. Okay na akong mahirapan wag lang sila, nang hihina kong sambit, at napaupo na lang ako sa sahig, habang patuloy ang pagbuhos ng mga luha ko. Habang nakasalampak ako sa sahig, ay nakita kong lumuhad siya at niyakap ako. Hinayaan ko lang siyang yakapin ako, at patuloy lang ako sa pag-iyak sa balikat niya. Maya-maya lang ay bumitaw siya sa pagkakayakap, at pinatong ang 2 kamay niya sa magkabila kong balikat. You're so thin. Are you even eating these past few days? Tanong niya at unti-unti akong umiling. I've been busy watching movie, eating junk foods, wasting my life for 5 days. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya, kaya inangat ko ang ulo ko para tignan siya, but he just kissed me in the lips. It's not aggressive, it's passionate. For the first time, hindi ako nasaktan. Humiwalay ang labi niya sa labi ko, at tulala pa rin ako sa nangyari. Stop crying, bulong niya at pinunasan ang basang-basa kong pisngi. Come on, get up. I'll cook for you. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat, at enalalayang tumayo. Pinaupo niya ako sa sofa, at dumiretso siya sa kusina. Ilang minuto na ang lumipas, at hindi pa rin siya bumabalik. Tumayo ako at mahinang naglakad papunta sa kusina. Dumungaw ako at nakita ko siyang nakatalikod muna sakin, at nakaharap siya sa kalan. Parang adobo yung niluluto niya, dahil amoy na wow my favorite. Maya-maya lang ay pinatay na niya ang kalan at humarap. Oh my, ang lakas ng dating niya pag naka-apron. Ngumiti siya at lumapit sakin. Maya-maya lang ay palapit na ng palapit ang mukha niya sa mukha ko. Pasukan ng langaw yang bibig mo, bulong niya at inangat ang baba ko. Napa-atres naman ako nang matauhan ako sa sinabi niya. Oh my! Nakita niya akong nakanganga kanina pa. Tumawa naman siya at lumapit ulit sakin. Let's eat before it gets cold. Saad niya at hinawakan ang pulsuhan ko, tsaka hinela ako papunta sa dining room. Pinaupo niya ako sa table, at siya na ang nag-serve. Maya-maya lang ay umupo na siya sa tapat ko, at siya na ang nagsandok sakin. How is it? Tanong niya nang tikman ko ang luto. You know how to cook? Gulat kong tanong at nginitian niya lang ako. How is it?
Pag-uulit niya. It's great. Masaya kong sambit at samubo ulit. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang paligid, habang kami ay kumakain. Hey, ako na lang dyan, pagpipigil ko sa kanya. No, ako na lang. Dun ka na sa sala. But, no buts. In the living room. Now, demanding niyang sambit kaya tumakbo na lang ako papunta sa sala. Habang hinihintay ko siyang matapos ay biglang nagring ang phone ko. Why don't you answer it? Tanong niya habang pinupunasan ang mga kamay niya, at papalapit sakin, sila mommy. Sagutin mo. They are so worried about you, what will I say? Say that you're here? Tumungo ako at sinagot ang tawag, hello mommy. Thank goodness you answered. Where are you? Why aren't you answering our calls? Baka sa boses ni mommy ang pag-aalala. Mommy don't worry. I'm fine. I'm here at my condo. Who's with you? I'm with Carlos, saad ko sabay tingin sa kanya. What? So you're with Carlos for the past few days? Gosh, you'd made me worried. I thought nakidnap ka na or ano. Mom, chill. I'm fine. I'll be back there tomorrow. Bye. Honey, wait, hindi na niya natuloy ang sasabihin niya nang ibaba ko na ang tawag. Carlos POV. Nandito kami ngayon sa sala nanunood ng movie. Did you find her? Tanong ni Gab. No. Even her parents don't know where she is. Baka nasa kondo siya. Wala daw. Ha? Di nga. Biglang sabat ni Migs at nilingon namin siya. Buhay ka pa pala, pang-asar ni Jeff at sinapak lang siya ni Migs. Ilang araw kasing di pumasok tong lalaking to. Teka, ano bang ganap? Yung asawa ni Carlos, nawawala. Nawawala. Paulit-ulit. Tanong ni Gab. Pero di nga, nawawala. Nakita ko siya sa kondo niya . Natigil kaming tatlo sa sinabi niya. Wey, wala daw dun saad ni Jeff. Baliw, nandun siya. Parehas kaming nakabili ng unit doon sa condominium. Nakita ko siya few days ago, lumabas ng unit niya. Kailan mo pa to alam? Saad ko. Wow, chill. Nung araw na nakita ko siya, yun lang din ang araw na nalaman ko na nasa iisang condominium lang pala kami. Hindi ko nasabi sa inyo dahil di nga ako pumasok, at di ko naman alam na hinahanap nyo pala siya. Kasama ko ngayon si Migs papunta sa kondo, at dumiretso na kami sa unit ni Jillian. Kakatok na sana ako nang pigilan niya ang pulsuhan ko. Sigurado ka bang gusto mo agad magpakita sa kanya? What do you mean? Tanong ko. She isn't expecting any visitors. Paniguradong sisilip muna siya dito, saad niya sabay turo sa eye hole. He has a point. Gumilid kaming dalawa at kumatok. Maya-maya lang ay walang bumubukas. Kaya kumatok ulit ako hanggang sa bumukas na ang pinto, pero hindi naman siya lumabas. Tumingin sakin si Migs, at sumaludo bago dahan-daang umalis. Bago niya pa man din isara ang pinto, ay nagpakita na ako at tinulak siya papasok sa loob. Hindi ako umuwi ng bahay dahil papahirapan mo lang ako. Hindi ako pumapasok sa school dahil malaking kahihiyan ang nangyari sakin 5 araw ang nakalipas, at hindi mo man lang ako pinagtanggol at nilagpasan mo lang ako. Nagtatago ako dito dahil tinatagwan kita. Sila mommy at daddy, pati na ang parents mo. Bigla akong nanlambot nang makita ko siyang umiiyak ulit sa harap ko. Bakit? Dahil hindi ko alam kung mapipigilan ko bang hindi magsumbong sa kanila tungkol sa nangyari sa akin, at alam ko na once na magsumbong ako sa kanila, ay ititigil nila ang usapan, at mas lalo lang mahihirapan ang parents ko na iangat ulit ang kumpanya. Dahil sa kasyungahan, kabaliwan ko, pwedeng bumagsak ang magulang ko, okay na akong mahirapan, wag lang sila. Walang tigil niyang iyak, hanggang sa napasalampak na lang siya sa sahig. Patuloy lang siya sa pagiyak, kaya lumuhad ako para yakapin siya. Di naman siya tumanggi at patuloy lang sa pagiyak. You're so thin. Are you even eating these past few days? Tanong ko nang makita ko siyang namamayat. Dahan-dahan naman siyang umiling, at napabuntong hininga na lang ako. Inangat niya ang ulo niya, at bigla akong na-attract sa labi niya. Walang sabi-sabi ay hinalikan ko ito. Ang lambot ng labi niya. Stop crying, saad ko at pinunasan ang pisngi niya, gamit ang mga daliri ko. Come on, get up. I'll cook for you. Tinulungan ko siyang tumayo, at pinaupo sa sofa tsaka dumiretso sa kusina.
I will cook her adobo, which is her favorite dish. Jillian POV. Baka pagtawanan lang nila ako dun, saad ko dahil nagpupumilit siyang pumasok na daw ako sa school. Hindi. I promise you, pagpunta mo dun hindi ka nila pagtatawanan or anything. Parang wala lang nangyari. Pero, magbibihis ka o ako ang magbibihis sa'yo, nanlaki naman bigla ang mga mata ko, dahil sa biglang sinabi niya at nakangisi pa siya. Sabi ko nga magbibihis na. Saad ko at dali-daling tumakbo papunta sa kwarto. I'm done. Ang tagal magbihis, saad niya sabay kuha ng bag ko, at lumabas na ng kondo ko. Bumaba na kami at dumiretso na sa parking lot. Sakay. Ha? Tanong ko. Sakay, pag-uulit niya. May dala akong kotse. Do I have to force you? Ba't ba napaka-demanding ng lalaking to? Wala na akong nagawa kundi sumakay sa kotse niya. Nakarating kami sa university, at bumaba na ako ng sasakyan. Naghiwalay na kami ng daan, dahil kikitain niya pa daw ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad ako ay walang pumapansin sa akin na estudyante. Parang wala lang nangyari. Ano kayang ginawa ni Carlos sa mga ta? Pagkarating ko ng classroom ay ganun din, hindi nila ako pinansin, at patuloy lang sila sa mga ginagawa nila. There you are. What happened to you? Nag-aalalang tanong ni Shai nang malapitan niya ako. I heard pinagtripan ka daw ng mga babaeng bully dito. Tanong niya. At dahan-daang tumango. Bakit? Tanong ko nang makita ko siyang ngumisi. May sasabihin ako sa'yo mamaya. Halika na, umupo na tayo, saad niya at hinela ako papunta sa mga upuan namin. Jillian, bilasan mo. Madaling sambit ni Shai, habang ako ay inaayos ang mga gamit ko. Nang malagay ko na ang mga gamit sa bag ko, ay agad na niya akong hinela pero hindi papunta sa cafeteria, kundi sa field at walang masyadong tao doon. Ano ba ang sasabihin mo? Tanong ko nang tumigil kami sa paglalakad. Umamin ka nga, may relasyon ba kayo ni Carlos? Nanlaki ang mga mata ko sa bigla niyang tinanong. Ha, wala ah, depensa ko. Ba't ka nauuto? Taas kilay niyang tanong. Wala talaga Shai. Ba't mo naman natanong yun? Nung araw na binyuli ka, grabe ka kung ipagtanggol ni Carlos. Sambit niya. Ako, pinagtanggol niya. Ha, paano? Simple lang naman. Pinahiya niya ang mga nambuli sa'yo sa harap namin, at yung mga kumuha ng litrato mo ay pinarusahan niya. Yung totoo, may relasyon kayo. Tanong niya, sasabihin ko ba sa kanya? Dahan-dahan akong tumango na ikinanganga niya naman. Legit, boyfriend mo siya. Sigaw niya at tinakpan ko ang bibig niya. Hindi ko siya boyfriend, bulong ko. Ano? Asawa ko siya, bulong ko. Ano? Asawa mo yung bad boy na yun. Sigaw niya at tinakpan ko ang bibig niya, kaya pinagtitinginan na kami ng mga estudyanteng dumadaan. Huwag ka maingay. Ayokong malaman nila. I'll explain it to you. Just be quiet. Saad ko at tumango naman siya, kaya inalis ko na ang kamay ko. So you're fixed marriage with him. And you're living in the same house with him. Tanong niya at tumango ako. May nangyari na. Pang-asar niya. Wala no. He doesn't love me, saad ko. Ikaw love mo ba? Tanong niya at di ako makasagot. Yee. Aminin. Tili niya at kiniliti ako sa tagiliran. So, kaya pala parang wala lang nangyari. Yep. Swerte mo Jillian. Super protective ng hubby mo. Tili niya. Salamat na lang, pilit akong ngumiti dahil ayokong sabihin sa kanya na sinasaktan ako ni Carlos. Nasaan nga pala si Seth? Pag-iiba ko ng usapan. Nasa practice niya sa basketball. May laban kasi sila next week. Kaya pala, sayang di natin siya nakasamang mag-lunch. Bakit? Mismo ako. Napalingon ako nang may biglang umakbay sakin at umupo sa tabi ko. Lou, kala ko nasa practice ka. Break time namin, saad niya. Umorder na rin siya ng pagkain at sumabay na sa amin. Di ba sabi ko sa'yo, layuan mo si Seth? Sigaw niya habang kinakaladkad ako papasok ng bahay. Carlos, nasasaktan ako. Sigaw ko at pilit tanggalin ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Hindi mo ba kayang intindihin ang mga sinasabi ko? Sigaw niya at binalibag ako sa kama ko. Ba't ba ang hirap para sa'yo na lubayan ang lalaking yun? Kasal ka na Jillian. Bakit ka pa sama-sama sa iba? Am I not enough for you? Napanganga ako sa tinanong niya.
Answer me Jillian. Am I not enough? Mas magaling ba yang Seth na yan kaysa sakin? Napakahirap sa'yo na lubayan siya, samantalang ako na asawa mo kaya mong tagwan ng ilang araw. Umamin ka nga, may relasyon ba kayo ng lalaki na yun? Sagot. Carlos, ano bang pinagsasabi mo? Kaibigan ko lang si Seth, nanginginig kong sambit. Kaibigan, hindi ako syunga Jillian. Kung magharutan kayo sa isa't isa wagas. Sa harap pa ng maraming tao. Sigaw niya at lumapit sakin. Agad niyang hinawakan ang pangako, at inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Akin ka lang Jillian. Yan ang tatandaan mo. Akin ka lang at walang pwedeng umagaw sa'yo, madiin niyang saad, kasabay ng pagdiin ng hawak niya sa pangako. Carlos, please stop. Nasasaktan na ako, naiiyak kong sambit pero hindi siya nakinig, subalit ay hinalikan ako ng mariin sa labi. Naramdaman ko ang pagkagat niya sa ibabang labi ko, at nalasahan ko na rin ang dugo ko. Maya-maya lang ay humiwalay ang labi niya sakin, at itinulak niya ako sa kama at pinunasan niya ang labi niyang may dugo ko. Diyan ka lang. You will not leave this room until I say so. Sigaw niya at lumabas ng kwarto ko, at narinig ko ang paglock niya ng pinto mula sa labas. Nanghihina na naman ang katawan ko, at may pasa pa ako sa braso, dahil sobrang higpit ng pagkakahawak niya sakin kanina. Nagkaroon din ako ng sprain sa paa nang matapilok ako sa isang bato, kakahila niya sakin at nagdudugo naman ang labi ko, dahil sa ginawa niyang pagkagat dito. Bakit ba siya nagkakaganyan? Carlos POV. Himala, ikaw ata ang nagyaya uminom. May problema ka no, saad ni Jeff at inabutan ako ng baso na may alak. Si Jillian na naman ba? Tanong ni Gab. Tol, ano bang bago? Sobrang obsessed na yan kay Jillian saad ni Migs. Ba't di mo pa kasi markahan, para sayong sayo na siya, napalingon kaming lahat dahil sa sinuggest ni Gab. Sira ka ba? As if naman na magpapamarka si Jillian saad ni Jeff. Nobody knows. Malay mo magtabi kayo sa iisang bed. Bro, halos pilitin ko siya. There is no way that she will sleep next to me, saad ko at nanlaki ang mga mata nila. You almost what? Sigaw ni Gab. Are you crazy bro? Dugtong ni Jeff. When did you do it? Tanong ni Migs. The first time I got jealous at Seth, muntikan nang may nangyari sa amin. Wow! Talagang hindi natatabi sa'yo si Jillian. Pang-asar ni Gab. Ano naman ang nagtulak sa'yo para gawin yun Carlos? Mahal mo na ba si Jillian? Tanong nila at hindi ako makasagot. I got to go, saad ko sabay tayo. Hoy! Hindi mo pa sinasagot yung tanong namin. Rinig kong sigaw nila pero hindi ko sila nilingon at lumabas na ng bar, Jillian POV. Natapos na akong maligo at hinilot ko na rin ang paa ko, pero medyo masakit pa rin. Habang hinihilot ko ito ay biglang bumukas ang pinto, at bumungad sakin si Carlos na may dalang tray na may pagkain. Binaba niya ito sa side table at tumabi sakin. Aray! Sigaw ko nang bigla niyang hilahin ang paa ko, at ipinatong sa hita niya. Masakit pa? Tanong niya habang hinihilot ang paa ko. Tumango ako dahil masakit naman talaga Ilang minuto niya itong hinilot, bago dahan-daang ipinatong sa kama at tumayo na siya. Kumain ka na nang makapagpahinga ka na. Don't worry walang lason yan, saad niya at umalis na ng kwarto ko. Lason agad. Nakaligo na ako at nagbihis na rin ng uniform. Dahan-dahan akong naglakad dahil medyo masakit pa rin ang paa. Are you sure you wanna go to school? I have ta. Ilang lessons na ang na-miss ko, saad ko. Nakarating kami sa university, at pinark na niya ang kotse niya. Bye, saad ko. Wait, saad niya at hinawakan ang braso ko. I'll come with you. Lumabas siya ng kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Nang makalabas ako ay agad niyang hinapit ang bewang ko na ikinagulat ko naman. Bago pa ako makapagsalita, ay naglakad na siya kaya wala akong nagawa, kundi maglakad na rin dahil baka madapa pa ako. Habang naglalakad kami, ay nakatingin lahat ng estudyante sa amin. Gosh! I hate this attention. Pagkarating namin sa classroom, ay nakabukas pa ang pinto, kaya nakita kaming magkasama. Carlos, pinagtitinginan nila tayo, bulong ko at umiwas ng bahagya sa kanya, pero hinapit niya lang ang bewang ko, kaya nagkalapit ang mga mukha namin. Rinig ko naman ang hiyawa ng mga classmates namin,
pero hindi ko ito pinansin. Sabay tayo umuwi mamaya ha, bulong niya. Wait, di ka papasok. Na, I have my practice. Tandaan mo yung bilin ko ha. Or, alam mo na ang mangyayari. Stay away from Seth and other boys, okay baby. Agad na nagtaasan ang mga balahibo ko nang bamulong siya sa tenga ko. Mabilis akong tumungo at ngumisi naman siya. Good girl. I'll see you later. Saad niya at hinalikan ang noo ko, na mas lalong ikinalakas ng hiyaw ng mga tao. Tinanggal na niya ang kamay na nakapulupot sa bewang ko, at kinindatan niya muna ako, bago umalis at naiwan ako doon natulala. Huy Jillian. Agad akong natauhan ng kalabitin ako ni Shai. Ano girl? Di makapagsalita dahil sa kilig. Pang-asar niya. Tumingin ako sa likod niya at kitang-kita ko ang pagngiti ng mga tao. Mapa babae man o lalaki. Umupo na nga tayo. Saad ko at hinela na siya papunta sa upuan namin. Ba't ganyan ka maglakad girl? Anyari sa'yo? Tanong niya. Na-sprain lang yung paa ko. Saad ko nang may biglang umakbay sakin, Carlos. Let's have lunch together, saad niya at nagsimula ng maglakad. Lumingon ako kay Shai, at parang kinikilig naman ito. Wow Teka, kala ko ba mag-lunch tayo? Tanong ko dahil dumiretso kami sa parking lot. Oo nga, saad niya at pinagbuksan ako ng pinto. Ilang minuto ang nakalipas, at nakarating kami sa isang restaurant di kalayuan sa university. Umorder na kami at agad rin naman itong nakarating. Akala ko ba may practice ka? Tanong ko habang kumakain kami. This is the first time I'm eating with him. It's our break. At wala akong tiwala sa Seth na yon. Mamaya sabayan ka pa nun. Ikaw lang ang mahihirapan. Ako lang ang pwedeng sumabay sa'yo sa pagkain. Also, only our parents and your girlfriends are allowed to eat with you. No boys allowed, grabe Tatay ko yata to. Grabe makagawa ng rules Tumahimik na lang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Carlos, late na ako sa next subject ko. Saad ko habang nakatingin sa wristwatch ko. It's okay, saad niya habang patuloy sa pagmamaneho. Anong, it's okay, paparusahan ako nun. Terror yung teacher na yun diba? Subukan lang niyang parusahan ka. Ako mismo ang magtatanggal sa kanya sa trabaho. No one will dare to hurt my baby, or I will hurt them 10 times more. Ako lang ang pwedeng magparusa sa'yo. Got it? Tanong niya at tinihil ang kotse tsaka ako nilingon. Got it? Saad ko. He keep calling me baby. I'm not used to it. Tinanggal niya ang seatbelt niya, at hinawakan ang likod ng ulo ko, tsaka hinalikan sa labi. Hop out, saad niya nang maghiwalay ang labi namin. Hop out. We're already here. Agad akong napatingin sa lugar, at nasa parking lot na pala kami. Alright. Bye Carlos, see you later. Saad ko at dali-daling lumabas. Himala, nakatakbo ako kahit may sprain pa ako. Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko habang tumatakbo ako.